Nakakita ka na ba ng paayuda online galing daw sa DSWD at mga artista? Mga buy one take one na gamot para sa iba't ibang sakit? O dumaan ba sa newsfeed mo ang photo album ng mga hinimatay umano habang bumibili ng bagsak presyong aircon? Lahat ng yan ay scam. 41 mga scam at hoax ang na-fact-check ng Verifiles ngayong taon. 20 sa mga to ay ads ng mga gamot umano sa diabetes, gout at iba pang karamdaman. Malimit na lumilitaw ang mga pangalan ni na Doc Willie Ong, ang asawa niyang si Liza Ramozo Ong, at celebrity dermatologist Vicky Bello para magbenta ng mga peking gamot at produkto. Pangalan ni Doc Willie Ong ang pinakamadalas gamitin sa ganitong ads. Ang asawa niyang si Doc Liza, 3 beses naman nabanggit sa peking ads. Pati ibang mga doktor at isang artista nadamay. Ayon sa opisyal na page ng mag-asawa, iisa pa lang ang produktong opisyal nilang inendorso. Lahat ng iba pa, peke. Lahat ng makita mo, Lazada, Facebook, mga gamot, cream, fake news lahat yon. Hindi sila nagpapaalam, ginagamit yung picture namin, video namin, ika-crop nila para makasell sila. Pati mga news report, ine-edit para makabenta ng gamot. Pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng diabetes. Sa ad ng isang gatas na para umano sa gout, ginamit na panimula ang isang report mula sa MedTalk ng CNN Philippines. Sa original report ng MedTalk, hindi kailanman binanggit ang pangalan ng produkto. 6 na peking ads tungkol sa mga aircon ang na-fact-check ng Verifiles mula August 28 hanggang November 15. Para ipakitang mabenta umano ang mga aircon na to, ginagamit sa ads ang mga litrato ng mahabang pila sa labas ng mall. Ang peking picture na to, galing talaga sa sale ng Apple products sa Singapore. Ito naman, photoshopped. Isang litrato ng SM Mall of Asia at isang litrato ng mall sa Malaysia ang pinagsama para magmukhang dinudumog ng tao ang MOA. Lahat ng posts na to may kasamang link para umano sa online order ng aircon. Scam din ang mga website na to. Balak nitong kunin ang personal na impormasyon. Kapag sinubukan nyo mag-order, walang lalabas na confirmation at mode of payment. Samantala, 5 peking Facebook post ang nagsabing namimigay umano ng ayuda ang DSWD. 3 sa mga post na to, galing sa mga grupong nagpanggap na DSWD pages. Sa 6 na iba pang scam ng paayuda, ginamit ang pangalan ng iba pang mga personalidad at organisasyon. Katulad ni dating Senador Manny Pacquiao, TV show host Willie Revillame, Philippine Postal Office, at Senador Alan Peter Cayetano. Narito ang 2 post tungkol sa pabahay umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Scam din ang mga to. Paano tayo makakaiwas sa mga scam at peking ads? Pag meron kang nakitang ad o raffle sa Facebook o social media, huwag ma-excite. Iwasang mag-comment o magbigay agad ng personal mong impormasyon. Baka mamaya, scammer pala to. Tignan kung official ang account o page. Dapat may blue check. Alam mo bang pwede mo ring malaman kung nagpalit ng pangalan ng isang page? Ugaliing bisitahin ang page transparency tab sa Facebook para makita to. Baka fanpage pala to dati na ginawang scam page. Itong impostor page ni megastar Sharon Cuneta, dati palang ginagaya si actress Dimples Romana. Suriin ang mga link sa nakitang ad. Marami ng impostor ngayon. Gaya na lang nitong nagpanggap ng Philippine Post Office at ginamit pa ang logo. Ito ang link ng scam. Impostor to. Ang totoong website ng PhilPost ay phlpost.gov.ph. Lahat ng national government agency sa Pilipinas, sa gov.ph nagtatapos ang website. Kung nanghihingi ng personal na impormasyon ang questionabling website, magduda na. Huwag basta-basta ibibigay ang address at pangalan. At di porket sandamakmak ang comments tungkol sa produkto at testimonials kung gaano ito ka-epektibo, ibig sabihin totoo ito. Huwag agad mag-add to cart. Alamin kung totoong tao yung mga nagko-comment. Katulad na lang nitong commenter na paiba-iba ang profile picture. Mahalagang i-check mo muna ang ads na nakikita mo online para hindi ka ma-buy one, get scammed free.